Ito po mga kaistorya ang bago, pinaka-latest na pangbabalahura po sa atin nitong mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Binakuran po nila ang Scarborough Shoal para hindi po doon makapangisda ang atin pong mga kababayan. Nilatagan po nila ng mahabang net na may palitaw po na buya. Isipin po ninyo 300 meters po ang haba po nitong barrier po na ito. Barrier ho ito, nagsisilbi po itong bakod anho hadlang sa atin pong mga kababayang mangingisda para hindi po makatawid doon po sa loob ng Scarborough Shoal kung saan nandun po ang masaganang isda na dapat sanay papakinabangan ng ating mga kababayan. At ito pa po, hinabol po ng mga Chinese ang isa po nating kababayang mangingisda po dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi po dito, CNN po ito ito ibinalita po mga kaistorya September 24, 2023. China installs floating barrier in Scarborough Shoal. Harang ho, bakod ho yan mga kaistorya. Ang nagsabi po niyang impormasyon na ito ay ang Philippine Coast Guard. Yan po yung latest na balita po ngayon. Basahin ko sa inyo. Pasensya nga pala sa ingay. May mga bata, may nanonood ng TV sa kapitbahay, may nagbi-video. Okay, kung may marinig kayo kung sakali, although may noise cancelling po ang microphone ko, pasensya na po kayo. Focus lang po tayo sa ating pong talakayan. Ito na po. The China Coast Guard has installed a 300-meter-long floating barrier in the southeast portion of Scarborough Shoal, preventing Philippine fishing boats from entering the area, the Philippine Coast Guard said Sunday. Hinarangan ho. Ang purpose ho ay para hindi makapasok ang mga kababayan nating mangingisda doon sa Scarborough Shoal. Personnel on the PCG and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR on board BRP Datu Bangkao discovered the floating barrier during a maritime patrol last September 2022. So nagsagawa po ng maritime patrol, nagpatrolya po doon, nakasakay po ang mga opisyalis po, tauhan po ng BFAR, nakasakay po sa BRP Datu Bangkao at doon nila nakita yung floating barrier na. Isipin ninyo, layo-layo po ng China dyan. Ang layo-layo nila, mahigit po silang 600 milya ang layo po nila dyan. Kiniklaim nila kanila, ibang klase talaga to. Itong China na ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ngayon ni kababayang Senador na Robin Padilla? Napapansin ko lang mga kaistorya, siguro napapansin din po ninyo. Pagdating po sa mga pambabalasuba sa atin, nitong mga Chinese, abay, tahimik po si kababayang Senador Di ho ba mga kaistorya, ang dinadakdakan po niya, ng dinadakdakan ay ang ginagawa pong pagtatanggol sa ating exclusive economic zone, sa ating pong sovereign rights ng ating pong Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Yun po ang dinadakdakan niya, ng dinadakdakan pero hindi niya dinadakdakan itong mga Chinese. Ang hinihintay sana nating mga kaistorya ay makita natin na kanya pong kinokondina at nagpapahayag man lang sana siya ng pagkadismaya sa ginagawa ng mga Chinese. Hindi Baliktad pa nga, sa halip nakita natin na dismayado siya sa ginagawa po ng ating pong AFP at ng PCG. Yun pa nga po ang sinermonan niya. Hindi niya po nakalimutan na po siguro niya yung ginagawa po ng mga Chinese. Tahimik siya, di ba mga kaistorya? Napapaisip ako ay nakakapagtaka po talaga. At dyan po ako sobrang nadidismaya sa kababayan kong senador. Hindi ho porket kababayan ho natin, ikakampihan na natin kahit mali, lalo na po yung kanya pong mga sinasabi, mga kaistorya, ay salungat po sa prinsipyo ko dahil ako po'y talagang buwisit na po sa ginagawa ng mga Chinese. Tingnan nyo po yung latest na upload ko po kanina. Ang ating mga kababayan, kung magkataon at hihingin ng pagkakataon, kung kakailanganin, nakahanda pong kumilos kahit na mga senior citizens mahigit na pong mga 60 years old pero nagpapahayag po ng pagmamahal sa bayan natin, nakahanda kaming lumaban kung kakailanganin. Pero itong kababayan po natin, iba, mataas ang kanyang posisyon sa gobyerno. Mataas. Kasalanan rin po niya kung siya'y nababatikos dahil iba po ang narinig natin sa mga sinabi niya ang naging nadikdik patuloy tayo, ang atin pong mga buhay na bayani at ang gobyerno po natin, dinigdik ang AFP at PCG sa halip na sana ang dikdikin sa hearing na yon. Ayun pong mga Chinese, tingnan nyo ang pagkakaiba sa Senado.
Yun pong mga kasamahan po niyang senador, karamihan po mga kaistorya, ay galit at dismayado. Kinukundina ang ginagawa po ng mga Chinese. Kahit nga po si Risa Hontiveros po na oposisyon, galit sa mga ginagawa ng mga Chinese. Ha? Oposisyon po yan. Ha? Pero si Senador na Robin Padilla mga kaistorya, kung saan unitim siya, iba, mukhang iba, ang paninindigan ho niya. Hindi ho natin na minabalitaan ba kayo? May napanood ba kayo na kinundina niya o nagpahayag man lang siya ng pagkadismaya sa pambabalasuba sa atin ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea? Wala. Di ho ba? The PCG said, during the routine patrol, the BFAR observed more than 50 Philippine fishing boats at the vicinity of Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. The BFAR provided them with grocery items and fuel subsidy to sustain their operations. However, CCG 3105 vessel initiated 15 radio challenges to drive away the BFAR vessel and fishing boats. Yun pong mga nasa 50 pong mga bangkang pangisdaan, ho, mga kababayan po natin doon. Nakita ho ng BFAR, nagpatrolya sila doon, ang ginawa ho nila, binigyan ho nila ng pagkain at ng subsidiya pong gasolina, tulong po sa kanila. Ang problema ho mga kaistorya, niradyohan at itinataboy ng mga Chinese, niradyohan nila 15 times. Kaya okay, busit na Kaya lang hindi kasi natin pwede mga kaistorya sasabihin giyera agad, hindi ho yun ganun eh. Hindi naman ho pwedeng ang EDCA agad ang a-action dyan mga kaistorya o yung MDT dahil wala pa naman pong arm attack at hindi pa tayo humihingi sa kanila ng saklolo. Yung ating mga kababayan sa frustration po siguro nasasabi po nila hina-hina ang Navy, ang ating PCG masyadong mabait, nagpapaubaya na hindi ho kasi ho yung ganun. Baka hindi po natin naiintindihan mga kaistorya. Hindi ho kaya kasing makipagsabayan ng PCG at ng iipo po sa China dahil superpower po yan at mga high-tech at ang lalaki ng mga kagamitan po nila lalo na yung mga barko po nila samantalang ang Coast Guard natin tingnan nyo yung meron tayong mga bagong assets na mga barko pero kung itatapat mo sa naglalakihang barko ng China wala pong sinabi kulang na kulang po tayo sa kagamitan hindi ho sapat ang tapang kailangan talaga gamit. Napabayaan po ang ating pong armed forces at PCG. Ilang dekada Kaya walang lakas ngayon tayo. Hindi natin kayang makipagsabayan ngayon sa mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ang magagawa natin mga kaistorya, batikusin sila ng batikusin, daanin sa demandahan, ipangalandakan sa buong mundo. Ang ginagawa po nila hanggang dun lang tayo. Kung sakali mga kaistorya, talagang saktan na nila ang ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Ay doon ho talaga tayo makakakilos ng sinasabi po natin, yung hinahangad natin, ipagtatanggol natin ang ating bayan. Yun na po yun. Kaya lang mga kaistorya, hanggat maaari, kahit si China umiiwas dahil alam po nila. Hanggang ganun lang sila. Ang ko lang dito mga kaistorya, personal lang na opinion ko. Sana kahit papano, tigasan naman po natin. The CCG crew alleged that the presence of the BFAR vessel and Filipino fishermen violated international law and the domestic law of the People's Republic of China, the PCG said. Tayo pa daw po ang lumabag daw po mga kaistorya sa international law at sa domestic law ng China. Binabaliktad tayo ng China. Sila ang lumalabag sa international law. Ganyan po ito kasinungaling at kawalang hiya itong China. Harap-harapan, binabaliktad po tayo. Para namang ginawa nilang mangmang tanga ang matataas na opisyalis po ng mga gobyerno sa buong mundo at ang matataas na opisyalis ng United Nations. 3 CCG rigid hull inflatable boats and Chinese Maritime Militia Service boat installed the floating barrier upon arrival of the BFAR vessel in the vicinity of the shoal. Kasi sinuportahan po nagpapatrolya. Ang ginawa naman itong mga Chinese vessels, nakita nila na nandun na ang mga opisyalis ng BFAR nakasakay po sa kwan po natin. Ayun na, umaksyon sila. Hinarangan na nila ng lambat na may palitaw na buya. 300 meters ang haba po. Hinarangan na nila. Sila pa ngayon ang matapang sa sarili po nating exclusive economic zone. The PCG said, according to the fishermen CCG vessels usually install floating barriers whenever they monitor a large number of Filipino fishermen in the area. Ginagawa pala yun ng mga Chinese mga kaistorya
Pag nakita po nilang maraming mga mangingisdang Pinoy doon sa area, ang ginagawa po nila para mamonitor po nila yung mga mangingisdang Pilipino, hinaharangan po nila ng lambat na may palitaw. Hindi ho pwedeng tumawid doon ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipino, mga kaistorya. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources strongly condemned the China Coast Guard installation of floating barrier in the southeast portion of Bajo de Masinloc. The PCG said, sana ganun din ang gawin po ni Senador na Robin Padilla. Kundi naman lang sana niya kahit konti, hindi yung para siyang walang imik siya ngayon ang iniimikan dinidigdig. Pilipinas, Pilipino, baliktad In a press briefing, a spokesperson for the West Philippines, J. Tariela, stressed that the floating barrier is a navigational hazard. Hadlang po yun. And ang tendency, if you're going to insist on going to the shoal, maaaring kainin ng propeller yung mga net na nasa ilan. Totoo yun. So yun po talaga ay hadlang, harang, bakod, against po, para hindi mo po makapasok ang mga mangingisdang Pilipino. Tariela said underwater camera showed that small boys kept the barrier afloat. Yun po kasi ang nagpapalutang dun sa lambat, yung mga boya, yung mga palitaw. He said Filipino fishermen could still fish in areas surrounding the Scarborough Shoal. Nasa labas na lang po ng Scarborough Shoal nangingisda yung mga kababayan po natin. Ang problema mga kaistorya, yung masaganang huli, yung maraming isda nandoon po sa loob ng Scarborough Shoal. Paano pa makakatawid at makakapangisda dun? Mga kababayan natin. Apektado, hindi lang po mga kaistorya, ang mga PCG at AFP, pati na po itong, before. Hindi lang ho, yan ang mga winawalang hiya ng China. Hindi lang ho yan ang apektado, kundi ang ating mga kababayan, yung mga hanap buhay nila. May mga pamilyang pinakakain yan, may pinag-aaral yan. Kawawa po. Ito pa. Isang mangingisdang Pilipino, hinabol ng mga Chinese, pinalayas. Ganyan, sila pa yung matapang sa sarili po nating teritoryo. Filipino fisherman chased by China's Coast Guard in disputed waters. China Coast Guard po ang nanghabol sa mangingisdang Pilipino. Filipino fisherman Arnel Saitam guns the motor of his tiny wooden boat as he makes a dash for the shallow waters of Scarborough Shoal. O sa Scarborough Shoal pinalayas doon. In the disputed South China Sea with Chinese Coast Guard speedboats in hot pursuit, pinalayas, hinabol ng mga Chinese Coast Guard in a high seas chase lasting several minutes. Saitam tries in vain to outrun the faster boats in the hope of sleeping inside the ring of reefs controlled by China where fish are more abundant. Nandun po kasi sa loob talaga ng Scarborough Shoal ang masaganang isda. Friday's pursuit was witnessed by AFP journalist on board. May saksi, may nakakakita. The Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Ship BRP Dato Bangkao, ito din yung balita na naunang diniscuss ko sa inyo, which was delivering food, water, and fuel to Filipino fishermen plying the contested waters sometimes for weeks on end. Hinabol Nasa loob siguro ng Scarborough Shoal. Nakita ng Chinese Coast Guard, pinalayas, hinabol pa. Ganun po yung nangyari. The fishermen complained that the Chinese action at Scarborough Shoal were robbing them at a key source of income and a place to shelter safely during a storm. Yun pala yun Parang pinagnakawan nga ang atin pong mga kababayan, pinagnakawan sila ng hanap buhay. At yun pong area kasi yung loob ng Scarborough Shoal mga kaistorya, pag may bagyo, parang refuge yun Doon po sila nagkukubli at nagpapalipas ng bagyo. Kasi mababaw po doon yung paligid na yung paikot na ng Scarborough Shoal kung may Chinese Coast Guard na naglalakihan yung barko nila, paano? Sinong kawawa kundi tayo? I want to fish in there, a defiant Saitam 54 told journalist as he stood barefoot on his light blue outrigger bearing a Superman S emblem. May Superman S pa. I do this thing often. They already chased me earlier today, he said, adding the Chinese speedboats have bumped his vessels. Binangga po. I just laugh at them. Tinawanan na lang anong kababayan po natin. Scarborough Shoal is 240 km west of the Philippines main island of Luzon and nearly 900 km from the nearest major Chinese landmass of Hainan. Under the 1982, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na
Isa kasi si China dyan sa observer po mga kaistorya at sumang-ayon sila dahil miyembro sila ng United Nations. Yung sinabi nila, alam nilang mali. Yung kanina, na nilabag daw po natin, yung kanilang domestic law at yung international law. Malinaw na malinaw. Alam nilang nagsisinungaling sila dahil dito, sa babasahin ko sa inyo. Under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which China helped negotiate, kasama po doon sa nakipagnegosasyon po, si China doon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea sa UNCLOS, countries have jurisdiction over the natural resources within 300 kilometer or 200 nautical miles of their shore. 290 kilometers lang po yun. Yun po kasing katapat ng 200 nautical miles, na EEZ, ang katumbas po nun, 370 kilometers. Yung layo po mga kaistorya ng Scarborough Shoal mula sa mainland po ng Luzon ay nasa 290 kilometers lang. Pasok na pasok po sa EEZ natin. China, which claims sovereignty over almost the entire South China Sea, is snatched control of Scarborough Shoal from the Philippines in 2012. Alam ni China, nagsisinungaling sila. Alam ni China sila ang lumalabag sa international law. Alam ni China sila ang lumalabag sa domestic law po natin. Binaliktad nga nila po tayo. Tingnan nyo, tayo na yung inaapi. Tayo na yung agrabyado. Tayo pa ngayon, ang ginagawa nila nga, may kasalanan. Ay sino hindi magbibisit? Kaya po ang mga Pinoy, hindi natin masisisi kung buwisit na po sa mga Chinese. At ang gustong-gusto natin, ipagtanggol natin, gumanti tayo. Ang kaso paano nga? Hindi ho sapat ang tapang, kulang tayo sa kagamitan. Oo, kulang po tayo sa kagamitan. Hindi naman pwedeng ang mga Amerikano ang action dyan kasi ang may unang-unang obligasyon dyan mga kaistorya sa EEZ po natin tayo. A-action dyan si Amerika kung magkaroon na ng armed attack. Wala naman tayong magawa. Sisihin nyo yung mga dilawan dyan na makikisawsaw sa issue. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan kung hindi ninyo iniupo yung mga idolo ninyong nagsalot sa bayan natin. Hindi tayo ganito ngayon. Ang lakas-lakas noon ng Armed Forces of the Philippines at hindi pinapabayaan yung West Philippines na yan. Pinarurundahan yan. May nagpapatrolya dyan regular. May nagpapalipad dyan noon ng fighter jets sa administrasyon po ni Pangulong Marcos Sr. At noon, high-tech ang fighter jets po natin. Mga kaistorya, ang ating pong Navy noon, high-tech. Ang ating Army noon, high-tech. Ang Air Force po natin noon, advanced din. Nung pinaupo na, yung mga idol na nagsalot po sa bayan po natin, yung mga dilawan. Tapos kayo nakikibatikos, nakikisawsaw. Diba? Mga kaistorya, pakishare po at pakilike. Yan po mga kaistorya, ang mga updated na balita na maihahatid ko po sa inyo. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat mga kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat.